Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kalibon ng Kanibanal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magandang buhay ang nais ng Diyos sa kanyang kaharian o para sa lahat. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 16, ito po yung mensahe. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 2, talatang 46. Ito po yung mensahe. Araw-araw sila'y nagkatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsalo-salong masaya ang kalooban. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 10. Ito po ang mensahe. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahigtan ninyo ang inyong pagpapahalaga sa iba kaysa pagpapahalaga nila sa inyo. At pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 4 at talatang 7. Ito po ang mensahe. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad ng buwis sa kinauukulan, gumalang sa nararapat na igalang, parangalan ng dapat parangalan. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 5, talatang 2. Ito po ang mensahe. Bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 11. Ito po ang mensahe. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula po dito sa tema na magandang buhay ang nais ng Diyos sa kanyang kaharian o para sa lahat. At salamat sa Diyos sa kanyang salita at mga mensahe sa araw na ito o sa linggong ito. Ngayon ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na napakaganda ng kanyang nais na inilaan para sa ating lahat. Hindi lamang mula dito sa pamumuhay natin sa mundong ito at maging sa kanyang itinakda sa takdang panahon. So napakaganda ng nais ng ating banal na Panginoon Diyos na pamumuhay na kung saan ay nais niya na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ay kanyang sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, nais niya tayo ay bigyan ng magandang buhay. Mula diyan sa tayo ay doon sa nga sa ginawang pagpapatawa, tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. At tayo ay pinaglaanan niya na napakagandang buhay na walang hanggan na hindi natin kayang i-drawing ang ating tatamasahin sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian pagdating ng takdang panahon. So maliban doon, dito sa pamumuhay na ito, tayo ay nais din niya na magkaroon ng buhay na napakaganda na para ding paraiso na ating tatamasahin sa takdang panahon sa ating pamumuhay sa ngayon. Tayo ay ayaw niya mapahamak. So ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto niya nga tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay isinugo niya ang Panginoon Kristo para tayo ay bigyan ng magandang buhay.
So ngayon ay mula doon sa pagliligtas na ginawa niya at mga aral na ginawa niya o gabay. So sa gabay na yon, kung yun ay ating isa sa buhay, napakagandang buhay ang mabubuo natin sa pamumuhay na ito. Doon pa lamang sa aral na ay pagsasabuhay natin yung mga bagay na yan, na mamuhay tayong spiritual. So kung mamumuhay tayong spiritual na parang kagaya na inalalaan sa langit, makapamumuhay tayo na parang paraiso sa mundong ito. Gayon, tayo ay hindi natin na ipamumuhay ng lubos ang sinasabing nais ng ating banal na Panginoon Diyos para sa lahat, sapagkat hindi naman lahat ay naniniwala sa ating banal na Panginoon Diyos. Marami rin ang kumukontra, at yung mga demonyong kumala sa ating banal na Panginoon Diyos ay patuloy niyang inaahas yung mga tao para ito ay lumaban sa Diyos at gumawa ng kasamaan at mamuhay ng ayon doon sa kalooban ng mga demonyo at hindi sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. So ngayon ay tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang mga suffering, mga problema sa buhay na ating hinaharap dahil nga diyan sa mga ganyang klase ng mga ibang tao na aayaw manampalataya at maniwala sa ating banal na Panginoon. So, lalong-lalo na sa pagsubok sa ating banal na Panginoon sa Kristo. Gayon ay tayo mahal ng Diyos at napakaganda ng buhay na gusto niya through Christ. So yun, unang-una yan tayo ay gusto niya bigyan ng buhay na walang pinatawad niya tayo. At tayo ay yung di malirip na kayamanan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan ay binibigay niya at ibinibiyaya niya sa ating pamumuhay na ito. So tayo ay lubos-lubos ang tatamasahin natin din na biyaya ng Diyos na kaya na maipamuhay natin sa mundo. Bagamat tayo ay kinakailangan natin na pagpagalan ito na tayo dahil nga sa pagkakasala, kinakailangan natin pagpagalan ito na tayo ay kumayod para tayo ay mabuhay. Bagamat tayo ay makatatamasa ng mahusay na pamumuhay na biyaya ng Diyos mula dito sa mundong ito na ibinigay niya para sa atin. So nais ng Diyos na tayo ay masaya, na tayo ay nakakatibo sa templo at tayo ay mayroong patas na pamumuhay na ating pinagsasaluhan itong mundong ito, itong ibabaw ng mundong ito. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos, na patas natin pagsaluhan ng mundong ito at tayo ay nagkakaroon ng masayang pananampalataya sa Kanya mula sa templo na Kanyang na ating pinagtitipunan para sa pananampalataya natin sa Diyos. At nais ng Diyos na tayo ay protektahan sa lahat ng mga kapahamakan. Kaya tayo manampalataya sa Kanya at sa pamumuhay na ito at tayo ay protektahan sa mga anumang uri ng kasamaan dahil nga sa mayroong mga demonyo at mayroong mga hindi nananampalataya at anumang uri ng na gagawa natin pagkakamali, na tayo ay maprotektahan sa pang-araw-araw na pamumuhay. So parte yan ng nais na magandang pamumuhay na ibigay sa atin ng Diyos, na ligtas tayo sa kapahamakan at tayo ay maging ganap sa buhay na walang hanggan at doon sa gagawin ng Diyos sa buhay sa kalangitan, na magkakaroon tayo doon ng mga kayamanan di pupupas at hindi nasisira. So walang hanggang kaligayahan na bibigay ng Diyos doon na programa niya para sa atin. Pero dito sa mundong ito, gaya na sa amin, tayo ay yung walang ubos ang biyaya ng Diyos, ay ibiyaya niya sa atin dito sa mundong ito. At tayo ay sinamahan niya ng kapamahalaan. So yung kapamahalaan na yan ay siyang mamamahala para dito sa ibinigay ng yaman ng mundong ito, para ito ibahagi ng patas upang ito ay hindi samantalahin ng iba. So may pamahalaan tayo na siyang kagapin natin upang isubdue itong mundong ito, ibahagi ito ng patas para sa lahat. So sabi nga, ibigay mo na ang nararapat para sa lahat. So yung yaman ng mundo ito dapat ay kagapan yung pamahalaan para ibigay ng patas ito. Protektahan niya ng patas yung mamamayan sa kanyang pamumuhay. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mabuti at mahusay sa mundo ito. Pero anong nangyayari, may mga bansa na yung pamahalaan na ginagamit din ng mga demonyo at ng mga mula sa mapagsamantalang tao, na ito ay baluktutin ng sistema at ang sistema ay paboran ay yung mga ilan na siyang gustong tumamasa lamang ng mundo para sa kanilang mga bansariling kapakanan. Sila yung may malalaking lupa, sila yung may mayamang uri at hindi patas, at yung iba naman ay naghihirap. So dapat tayo ay yung pamahalaan na yan ay makainting natin upang yan ay makaagapay na ginawa ng Diyos para matamasa natin yung patas, yung mundo or yung bawat mga bansa na kung saan namumuhay ang bawat mga mamamayan doon. So yun.
at tayo ay nais niya na ng banal na Panginoon. So, mamuhay tayo na para magkakapatid at bigyan natin ng kasiyahan ng bawat isa. So yan natin naman. Ganyan kaganda ng gusto ng Diyos sa atin. May pananampalataya tayo sa Kanya, namumuhay tayo na parang magkakapatid, bigyan natin kasiyahan ng bawat isa, maging patas tayo sa bawat tinatamasa natin sa mundo ito. So yan ang nais niya. At tayo ay maging matuwid sa ating mundo. So ganyan naman. Magpahirap tayo ng pag-ibig sa ating bawat isa at tayo ay magpakabanal mula dyan sa pag-ibig niyan through that spiritual life na pamumuhay na tayo ay matuwid na mamuhay tayo ay nagtutulungan yan. Ngayon sinasabi niya tayo ay bigyan natin kasi yung kapwa hindi lang ang ating sarili at sa tamasahin natin ng sama-sama ang mundo ito. Bagamat ang kumukontra dito ay yung mga ayaw, so yan yung suffering na ating kinaharap. So ngayon yung suffering na yan ay makukunger natin yan with the faith in God na tayo ay protektahan niya mula dyan sa mapanila na mga demonyo at mga tao na tumatangkilik sa mga demonyo at aayaw sa Diyos at puro kasama ng gusto pa sarili na kamanan. So tayo ay mapoprotektahan ng Diyos dyan with our faith in Him at doon sa pamahalaan na ginawa niya para magpayaran ito ng patas para sa lahat. So ang problema kapag yan ay na-infect ng mga demonyo at ng mga tao na kanyang nahihikayat ng demonyo, so problema malaki, ano yung korupsyon, mga politiko, mga abusado, mga nasa gobyerno, mga abusado. So kaya dapat yan ay kagapin natin para sila ay makaprotekta, makapagpahiran ng kapayapaan. So yan ang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng walang hanggang kapayapaan, kaunlaran. At dito mapairal yan yung mga kapayapaan yan para tayo makapahiran. Sapagat hindi tayo magkakaroon ng magandang pamumuhay kung tayo naglalabanan at kung tayo walang kapayapaan. So tayo ay nais nga natin mga Kristiyano na nananampalataya sa Diyos through Jesus Christ, gusto niyang ibigay sa akin ng magandang pamumuhay with Christ, pero marami naman yung kumakalaban. So yan yung naging problema, kaya tayo ay maigting naman ng palataya para yung magandang buhay at tamasahin natin at yung mga nagpapakasamang mga tao, kakamali at kumakampi sa demonyo ay hindi tayo maapektuhan. Makapamumuhay pa rin tayo ng mabuti sa mundong ito with the protection of God through Christ. At yun nga, no? At tayo ay makapamumuhay ng maayos with having a good government at ating pananampalataya sa Diyos at tayo ay protektahan sa pang-araw-araw. Wala tayong problemahin sa ating mga kakanin, sa lahat ng bagay na pangailangan natin sa ilalim ng paghahari ng ating mga Panginoon Diyos at kanyang itinalaga ng mga kapamalaan para ito ay ayusin yung ating pamamahagi. So, kaya tayo ay pagkaroon tayo ng mainting na pananampalataya at kamasahin natin ang magandang pamumuhay na nais ng ating mananang Panginoon Diyos atin. Pero kung aayaw natin tanggapin ito, hindi tayo magkakaroon ng mahusay na pamumuhay kung sarili nating gusto ang ating ating pag-iaralin. Sapagkat kung sariling kapakanan ay magsasuffer yung iba. Sarili mo lamang ang iniisip mo, pero ikaw ay maaaring magsuffer din kung ikaw ang ngingipin sa bawat mga kapatid. Parang ngipinin ka rin nila, diba? Yan. Kaya tayo ay magkaisa for the good life of patas para sa lahat with the good government, parang gano'n. So yun, at muli sana kayo ay nagabayan mo naman ng Bible Life Promotion sa pagbabahaging ito ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos ng mabuting balita. At ang lahat ay mahikayat sa pagtalima nito at tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual na isabuhay ang salita ng Diyos o yung kanyang kalooban at pananampalataya natin sa Kanya. At tayo ay gabayan ng ating banal na Santa Maria. Sa pagtalimang ito, tayo ay dalangin natin ang pagpapagabay ng Diyos sa banal na Santa Maria at patuloy na gabay ng iba't ibang himala ng ating banal na Panginoon Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay at tayo ay makapamuhay na maayos at tinatalima yung kanyang kalooban. So ayan, at tayo ay makapamuhay na mabuti with faith in Him at hindi tayo nakararanas ng mga iba't ibang mga pamimerwisyo ng mga iba't ibang hindi na napalataya or mga kademonyohan. So yun, tayo ay nakapamumuhay ng ayon Diyos sa panahon ng Diyos. So tayo ay
at tayo magkaroon ng kaligtasan ng spiritual hanggang tamasahin natin sa takdang panahon yung inilaan niya na walang hanggang kasiyahan, walang hanggang pagpapala na ating makakamit sa nais ng ating mga. So yun, at doon naman sa interfaith unity ay patuloy tayo magkaisa. Inihikayat natin ang bawat mga reliyon sa gabay ng Banal na Santa Maria ay tayo ay pagbukurin sa interfaith unity upang sa gayon tayo ay maging isang ehemplo ng pagkakaisa sa buong mundo, maging sa nagkakaisang mga bansa na tayo ay maging ehemplo pa rin para dyan sa pagkakaisang iyan at magabayan ang nagkakaisang bansa at bawat mga bansa para sa banal na pamumuhay o yung mabuting aral ng ating banal na Pilipinas at magabayan natin sa mga maintain ng mabuting pamamahala yung bawat mga bansa at pagkakaisa sa kapayapaan at iba't ibang mahuhusay o banal na pamumuhay na nais ng ating mga pinaniniwalaang mga Diyos o ating mga pinaniniwalaan na at ito ay ating pag-ibayuhin sa interfaith unity. So yun, at muli ay ang gabay ng Banal na Santa Maria ay patuloy na gumabay sa CBCP at saka sa Vatican Church. So magabayan kayo sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Panginoon Kristo o mabuting balita na kanyang inihayag. So magabayan tayo ng Banal na Santa Maria para diyan. At muli ang buong mundo mula sa bansang Pilipinas ay magabayan ng ating Banal na Santa Maria at kayo mabuklod sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Jesucristo at mabuting balita at talimahin ito na kanyang inihayag para sa ating pananampalataya. Magandang hapon sa inyo lahat at